Malamig ang hangin na sumalubong kay Adrian nang buksan niya ang pinto ng kanyang penthouse. Ang silid na ito, na nasa pinakamataas na palapag ng gusali sa Makati, ay karaniwang simbolo ng kanyang tagumpay. Ang mga dingding na gawa sa salamin ay nagpapakita ng kumikislap na ilaw ng lungsod, tila mga hiyas na nagpupugay sa kanyang paanan. Ngunit sa gabing ito, ang karangyaan ay tila naging isang malungkot na kulungan. Maaga siyang umuwi mula sa isang business trip sa Singapore. Nais niyang sorpresahin ang kanyang kasintahan na si Nicole. Hawak niya ang isang maliit na kahon na naglalaman ng singsing na brilyante, isang simbolo ng kanyang pangakong habambuhay. Tahimik ang buong bahay, ngunit may kakaibang tensyon sa hangin na nagpatindig ng kanyang balahibo. Hindi niya tinawag ang pangalan ni Nicole. Sa halip, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa master bedroom. Ang pinto ay bahagyang nakabukas at mula sa siwang nito may mga anino ng 2 tao na nagpapagalaw sa loob. Huminto ang mundo ni Adrian. Ang kanyang puso ay tila piniga ng isang malamig na kamay. Sa loob ng silid, nakita niya si Nicole, ang babaeng pinakamamahal niya, ang babaeng akala niya ay magiging ina ng kanyang mga anak. Ngunit hindi siya nag-iisa. Yakap siya ng isang lalaki na pamilyar kay Adrian. Si Richard, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo, ang taong tinuring niyang kapatid at pinagkatiwalaan ng kalahati ng kanyang kumpanya. Narinig ni Adrian ang boses ni Nicole. Hindi ito ang malambing na boses na laging bumubulong ng pagmamahal sa kanya. Ito ay puno ng pangungutya at tawanan. Sinabi ni Nicole kay Richard na naiinip na siya sa pagpapanggap. Ayon sa kanya, si Adrian ay masyadong seryoso, masyadong boring, at ang tanging habol lang niya ay ang pera at kapangyarihan ng binata. Tumawa si Richard at sumagot na kailangan lang nilang magtiis ng kaunti pa hanggang sa makuha nila ang kontrol ng kumpanya pagkatapos ng kasal. Ang bawat salita ay parang punyal na tumatarak sa dibdib ni Adrian. Ang singsing sa kanyang kamay ay biglang bumigat, tila ba naging isang mainit na bato na pumapaso sa kanyang palad. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura. Ang sakit ay masyadong malalim para sa mga salita. Sa halip na pumasok at gumawa ng eksena, umatras si Adrian. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat, ngunit tahimik. Bumalik siya sa sala at inilapag ang kahon ng singsing sa ibabaw ng glass table. Kumuha siya ng isang bote ng mamahaling alak at isang baso. Umupo siya sa sofa, nakaharap sa pinto ng kwarto at naghintay. Ilang sandali pa lumabas sina Nicole at Richard. Pareho silang natigilan nang makita si Adrian na nakaupo sa dilim. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga ilaw ng lungsod sa labas. Ang gulat sa mukha ni Nicole ay agad na palitan ng takot, habang si Richard naman ay namutla at hindi makatingin ng diretso. Basag ang boses ni Adrian nang magsalita siya. Tinanong niya kung gaano nakatagal. Ang kanyang tono ay kalmado, ngunit may nakatagong bagyo sa ilalim nito. Sinubukan ni Nicole na magpaliwanag, lumapit siya at akmang hahawakan si Adrian, ngunit umiwas ang binata. Sinabi ni Adrian na narinig niya ang lahat. Wala nang paliwanag ang makakapagbago sa katotohanan na ang 2 taong pinakamahalaga sa kanya ay nagplano na sirain siya. Sa halip na humingi ng tawad, nagbago ang timpla ng mukha ni Richard. Inilabas niya ang kanyang tunay na kulay. Sinumbatan niya si Adrian na palagi na lang itong bida, palagi na lang itong nasa itaas, habang siya ay laging nasa anino. Ang pagtatalo ay uminit. Ang mga salitang binitawan ay masasakit at puno ng lason. Sa tindi ng galit, kinuha ni Adrian ang isang malaking vase na nasa mesa at ibinalibag ito sa dingding. Ang tunog ng nabasag na porselana ay umalingaw-ngaw sa buong penthouse, kasabay ng pagkabasag ng kanyang puso at tiwala. Pinalayas niya ang 2. Ang kanyang utos ay madiin at hindi pwedeng suwayin. Nang makaalis ang mga taksil, na iwan si Adrian na mag-isa sa gitna ng kanyang marangyang bahay.
Napaluhod siya sa sahig sa gitna ng mga bubog. Ang luha na kanina pa niya pinipigil ay tuluyan ng umagos. Naramdaman niya ang matinding pagod, hindi pisikal na pagod, kundi pagod ng kaluluwa. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, tumunog ang kanyang telepono. Ito ay tawag mula sa isang pribadong investigador na inupahan niya noon pa para alamin ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng kanyang lola sa Hacienda de la Paz, isang mental health facility na pag-aari ng kanyang pamilya ngunit pinamamahalaan ng iba. Ibinalita ng investigador na may nakita silang mga irregularidad. Ang pagkamatay ng lola niya ay hindi dahil sa katandaan, kundi posibleng dahil sa kapabayaan at pang-aabuso. Sinabi rin nito na ang Hacienda de la Paz ay naging isang impyerno para sa mga pasyente sa ilalim ng pamumuno ng isang malupit na tagapamahala. Napatingin si Adrian sa kawalan. Nawala na sa kanya ang pag-ibig. Nawala na ang pagkakaibigan. Ngayon, nalaman niyang pati ang alaala ng kanyang lola ay nasira at hindi iginalang ng mga taong pinagkatiwalaan ng kanyang pamilya. Isang desisyon ang nabuo sa isip ni Adrian. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Ngunit hindi siya maaaring pumunta roon bilang si Adrian ang bilyonaryong EO. Magpapakita lamang ng maayos na anyo ang mga tao kapag nalaman nilang darating ang may-ari. Kailangan niyang makita ang katotohanan sa pamamagitan ng mga mata ng isang ordinaryong tao. Tumayo si Adrian at nagpunta sa banyo. Tinitigan niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang mukha ng isang matagumpay na negosyante ay puno ng lungkot. Kinuha niya ang gunting at ang electric shaver. Dahan-dahan niyang ginuupit ang kanyang maayos na buhok. Ang mga hibla ay nahulog sa lababo, kasabay ng pag-iwan niya sa kanyang dating anyo. Inahit niya ang kanyang ulo hanggang sa maging kalbo. Hinayaan niyang tumubo ang kanyang balbas sa loob ng ilang araw. Pagkatapos nagpalit siya ng damit, itinapon niya ang kanyang mamahaling suit at nagsuot ng isang lumang t-shirt na may butas at isang pantalon na kupas na ang kulay. Naglagay siya ng kaunting dumi sa kanyang muka at mga kuko. Wala na si Adrian na tinitingala ng lahat. Ang nasa salamin ay isang taong mukhang nawala sa katinuan, isang taong bagsak, isang taong walang halaga sa mata ng lipunan. Nag-iwan siya ng sulat sa kanyang abogado at pinagkatiwala ang sekretarya. Sinabi niyang mawawala siya ng ilang linggo para mag-isip-isip. Ibinilin niya ang kumpanya pansamantala, ngunit nagbigay siya ng mahigpit na utos na bantayan ang bawat galaw ni Richard. Dala lamang ang isang maliit na bag na may ilang damit at isang nakatagong recording device na mukhang lumang kwintas. Lumabas si Adrian ng kanyang penthouse. Hindi siya sumakay sa kanyang sports car. Naglakad siya patungo sa istasyon ng bus. Ang biyahe papunta sa probinsya kung saan naroon ang Hacienda de la Paz ay mahaba at maalikabok. Sa loob ng bus naramdaman ni Adrian ang pandidiri ng ibang pasahero sa kanya. May mga lumilipat ng upuan, may mga nagtatakip ng ilong. Ito ang realidad na hindi niya nakikita mula sa kanyang opisina. Ang mundo ay malupit sa mga walang kapangyarihan. Nakarating siya sa harap ng gate ng Hacienda de la Paz nang palubog na ang araw. Ang pasilidad ay napapalibutan ng matataas na pader na may barbed wire sa itaas. Mula sa labas mukha itong tahimik at payapa, napapaligiran ng mga puno at bundok. Ngunit naramdaman ni Adrian ang bigat sa hangin. Lumapit siya sa guardhouse. Umakto siyang tuliro, ang kanyang mga mata ay malikot at ang kanyang bibig ay bumubulong ng mga salitang walang kahulugan. Isang matabang gwardya si Dennis ang lumabas habang ngumunguya ng chewing gum. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa na may halong pagkasuklam. Sumigaw si Dennis at tinanong kung ano ang kailangan niya. Hindi sumagot si Adrian. Patuloy lang siya sa pagbulong at pagtingin sa kawalan umaarte bilang isang taong nawalan na ng katinuan dahil sa trauma.
May hawak siyang isang lukot na papel na nagsasabing siya ay ipinadala ng lokal na DSWD dahil natagpuan siyang paggalagala at walang maalala. Hinablot ni Dennis ang papel. Binasa niya ito ng mabilis at tumawa ng mapang-asar. Sinabi niya sa kanyang kasamahan na mayroon na naman silang bagong laruan. Binuksan ang malaking bakal na gate. Ang tunog ng pagbukas nito ay parang bibig ng isang halimaw na handang lumamon. Pumasok si Adrian. Sa sandaling tumapak siya sa loob ng Hacienda de la Paz, narinig niya ang pagsara ng gate sa kanyang likuran. Ang tunog ng lock ay tila naghuhudyat ng pagsisimula ng kanyang kalbaryo. Wala nang atrasan. Si Adrian ay patay na pansamantala. Ang natitira na lang ay isang pasyenteng walang pangalan na handang harapin ang mga demonyong nagtatago sa loob ng paraisong ito. Ngunit hindi niya alam sa loob ng impyernong ito, may isang anghel na naghihintay at ang kanyang pagdating ay magpapabago sa buhay nilang lahat. Magpakailanman, naramdaman ni Adrian ang gaspang ng sementadong daan sa ilalim ng kanyang mga paa habang hinihila siya ng 2 gwardya papasok sa mas malalim na bahagi ng Hacienda de la Paz. Ang mahigpit na pagkakahawak ng mga ito sa kanyang braso ay tila bakal na pumipigil sa daloy ng kanyang dugo, nag-iiwan ng marka sa kanyang balat. Ngunit mas masahol pa sa pisikal na sakit ang hangin na bumabalot sa lugar. Hindi ito amoy ng gamot o kalinisan na inaasahan sa isang ospital. Ito ay pinaghalong amoy ng lumang pawis ihi na natuyo sa sahig at ang maasim na aroma ng kawalan ng pag-asa. Sa kanyang paglingon, nahagip ng kanyang mata ang tinatawag na paradise wing. Doon ang damo ay lunti ang luntian at may fountain na nagbubuga ng malinis na tubig sa ilalim ng papalubog na araw. May ilang pasyenteng nakasuot ng puting pajama na naglalakad ng payapa kasama ang kanilang mga pribadong tagapag-alaga. Ito ang mukha ng hacienda na nakikita sa mga brochure, ang mukha na binabayaran ng milyon-milyon ng mga pamilyang mayaman. Subalit hindi doon ang kanyang destinasyon. Binalibag siya ni Dennis at ng kasama nitong gwardya patungo sa isang makipot na pasilyo na may bakal na rehas. Dito ang pintura ng dingding ay nagtutuklap na parang balat ng isang may sakit at ang mga ilaw sa kisame ay kumukurap-kurap nagbibigay ng nakakhilo na epekto. Habang naglalakad sila sa mahabang koridor, nakita ni Adrian ang tunay na kalagayan ng mga pasyente sa charity ward. Ang mga silid ay siksikan walang sapat na bentilasyon at ang init ay tila nanunuot sa buto. Sa loob ng mga selda ang mga pasyente ay nakahiga sa manipis na banig o direkta sa malamig na semento. Ang kanilang mga mata ay walang buhay, tila mga kandilang naubusan ng mitya. Ang ilan ay nakatingin sa kawalan, habang ang iba ay bumubulong sa hangin, nakikipag-usap sa mga taong hindi nakikita. Ang bawat silid ay puno ng amoy ng kawalan ng pag-asa. Biglang may isang kamay na butot balat ang lumabas mula sa pagitan ng mga rehas ng isang selda sa kanilang kanan. Isang matandang lalaki, si Mang Mariano, ang nagmamakaawa. Ang kanyang boses ay garalgal at mahina, halos hindi na marinig sa ingay ng paligid. Nakiusap ang matanda ng kahit kaunting kanin o tubig, sinasabing ilang araw na siyang hindi kumakain. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo na sa gutom at uhaw. Sa halip na maawa isang nangising aso ang gumuhit sa labi ni Dennis. Walang pasubali niyang sinipa ang kamay ng matanda na nakawala sa rehas. Ang tunog ng sapatos na tumama sa buto ay nagpaliyab ng apoy sa dibdib ni Adrian. Napasinghap ang matanda at mabilis na binawi ang kanyang nanginginig na kamay habang humihikbi sa sakit sa isang sulok. Tumawa lamang si Dennis at sinabihan ng matanda na huwag mag-inarte dahil wala naman itong ibinabayad sa ospital. Tinawag niya itong pabigat bago muling hilain si Adrian palayo. Kinuyom ni Adrian ang kanyang mga palad sa ilalim ng suot niyang posas. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sapakin ang gwardyang ito,
hanggang sa mawalan ito ng malay. Ngunit alam niyang kailangan niyang magtimpi. Ang kanyang misyon ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa mga tulad ni Mang Mariano na walang boses sa lipunan. Kinagat niya ang kanyang labi hanggang sa malasahan niya ang sarili niyang dugo upang pigilan ang kanyang galit. Dinala siya ng mga gwardya sa dulo ng pasilyo sa isang silid na tinatawag nilang cleaning area. Ngunit malayo ito sa pagiging banyo. Ito ay isang sementadong kwarto na may lumot sa mga dingding at isang malaking gripo na may nakakabit na mahabang hose ng bumbero. Itinulak siya ni Dennis sa gitna ng kwarto. Inutusang maghubad si Adrian nang magmatigas siya sa pilitang pinunit ng mga gwardya ang kanyang damit. Naiwan siyang nakatayo nanginginig sa lamig at kahihiyan. Binuksan ni Dennis ang gripo ng todo. Ang tubig na lumabas mula sa hose ay hindi maligamgam o mahina. Ito ay napakalakas at nagyayelong lamig. Itinutok ni Dennis ang hose direkta sa mukha ni Adrian. Ang puwersa ng tubig ay parang mga kamaong sumusuntok sa kanyang balat. Hindi siya makahinga. Pumapasok ang tubig sa kanyang ilong at bibig. Pinipilit siyang lunukin ito. Pakiramdam niya ay nalulunod siya habang nakatayo. Sinubukan niyang tumalikod para protektahan ang kanyang mukha, ngunit hinampas siya ng isa pang gwardya sa likod gamit ang batuta. Pinipilit siyang humarap muli sa tubig. Tila walang katapusan ang paghihirap na yon. Ang bawat segundo ay parang oras. Narinig niya ang tawanan ng mga gwardya sa kabila ng lagaslas ng tubig. Para sa kanila, ito ay isang laro lamang, isang paraan para aliwin ang kanilang mga sarili sa gitna ng nakakabagot na trabaho. Para kay Adrian, ito ay pagpatay sa kanyang dignidad bilang tao. Nang sa wakas ay patay ni Dennis ang gripo, bumagsak si Adrian sa basang sahig. Umubo siya ng malakas. Pilit na inilalabas ang tubig na pumasok sa kanyang baga. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa sobrang lamig at ang kanyang balat ay namumula dahil sa hapdi ng pressure ng tubig. Hindi pa siya nakakabawi nang hilain siyang muli patayo. Binalibag siya ng mga gwardya, pabalik sa pasilyo basang-basa at halos wala ng saplot. Kinaladkad siya patungo sa selda, 4 ang selda, kung saan naroon din si Mang Mariano. Ibinato siya sa loob na parang isang sako ng basura. Ang bakal na pinto ay sumara ng may malakas at mabigat na tunog. Kasunod ang pag-ikot ng susi na nagsiselyo sa kanyang kalayaan. Nakahiga sa malamig na semento, na ramdaman ni Adrian ang pinakamatinding lungkot na naranasan niya sa kanyang buhay. Wala ang kanyang mga magagarang suit, wala ang kanyang mga empleyado, at wala ang kanyang pangalan. Dito siya ay isa lamang numero, isang bagay na pwedeng tapakan. Sa madilim na sulok ng selda, narinig niya ang mahinang paggalaw. Si Mang Mariano, kahit na masakit pa ang kamay mula sa pagsipa ni Dennis kanina, ay dahan-dahang gumapang palapit sa kanya. Hinubad ng matanda ang kanyang manipis na kumot na puno ng butas at amoy luma at inilagay ito sa nanginginig na katawan ni Adrian. Hindi nagsalita ang matanda. Tinapik lang nito nang marahan ng balikat ni Adrian isang kilos ng pagdamay mula sa isang taong wala ring pag-aari, kundi ang kanyang natitirang kabutihan. Napaluha si Adrian, hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa halo-halong emosyon. Galit sa kawalang katarungan, awa sa matanda at takot na baka hindi na siya makalabas ng buhay sa impyernong ito. Sa gabing iyon, sa gitna ng lamig at dilim ng Hacienda de la Paz, namatay ang huling bahagi ng pagiging arogante ni Adrian. At sa abo nito, nagsimulang mabuo ang isang bagong layunin, isang layunin na mas matigas pa sa bakal ng rehas na nakakulong sa kanila. Matinding lagnat ang gumising kay Adrian kinaumagahan. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa lamig kahit na nakabalot siya sa manipis na kumot ni Mang Mariano. Ang bawat paghinga ay masakit at ang kanyang lalamunan ay tuyot na parang disyerto. Ang epekto ng waterboarding kagabi
ay nagsisimula ng maningil. Sa labas ng rehas, narinig niya ang ingay ng mga gwardya na nagpapalit ng shift. Ang boses ni Dennis ay nawala na pinalitan ng mas tahimik ngunit mabilis na mga yabag. Ito ang oras ng pagpapakain sa umaga. Isang matabang nurse na may makapal na makeup si Nurse Fe ang dumaan sa pasilyo. Tulak-tulak niya ang isang kariton na puno ng malalabnaw na lugaw sa mga mangkok na plastik. Ang amoy nito ay hindi nakakagana. Amoy panis na kanin na hinaluan ng tubig. Huminto si Nurse Fe sa tapat ng selda ni na Adrian. Kumuha siya ng isang sandok ng lugaw at padabog na ibinuhos ito sa mangkok ni Mang Mariano. Ang mainit na sabaw ay tumilamsik sa kamay ng matanda, ngunit sanay na ito at hindi na umimik. Nang tumingin si Nurse Fe kay Adrian na nakahiga sa sulok, umirap ito. Sinabi niyang ang bagong pasyente ay tamad at nag-iinarte lang. Hindi siya nagbigay ng pagkain kay Adrian. Ayon sa kanya, kung hindi makakatayo ang pasyente, hindi ito kakain. Umalis si Nurse Fe na tumatawa kasama ang ibang staff. Iniwan si Adrian na gutom at nanghihina. Si Mang Mariano ay nag-aalok ng kanyang pagkain, ngunit umiling si Adrian. Alam niyang kailangan ng matanda ang bawat butil ng lugaw para mabuhay. Lumipas ang ilang oras. Ang init ng tanghali ay nagsimulang pumasok sa maliit na bintana ng selda, lalong nagpapataas ng lagnat ni Adrian. Nagsimula na siyang mahilo at mawala sa sarili. Sa kanyang deliryo, nakita niya ang mukha ng kanyang lola na nakangiti sa kanya. Pagkatapos ay nagbago ito sa mukha ni Nicole na tumatawa sa kanya. Biglang bumukas ang pinto ng selda. Hindi ito padabog tulad ng kay Dennis o Nurse Fe. Dahan-dahan ito at maingat. Pumasok ang isang babae. Nakasuot siya ng puting uniforme na luma, ngunit malinis at plansado. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos at ang kanyang mukha ay walang makeup maliban sa natural na pamumula ng pisngi. Ito ay si Maureen. Lumapit si Maureen kay Adrian. Lumuhod siya sa maruming sahig ng hindi nandidiri. Ipinatong niya ang kanyang palad sa noo ni Adrian. Ang kanyang kamay ay malamig at malambot, isang ginhawa sa nag-iinit na balat ni Adrian. Nag-alala si Maureen nang maramdaman ang init ng lagnat. Kinuha niya ang isang basang bimpo mula sa maliit na palanggana na dala niya at dahan-dahang pinunasan ang mukha at leeg ni Adrian. Ang bawat haplos ay puno ng pag-iingat, tila ba hawak niya ang isang mamahaling porselana at hindi isang taong grasa. Kinuha ni Maureen ang isang maliit na garapon mula sa kanyang bulsa. Ito ay may lamang lugaw na siya mismo ang nagluto. May totoong manok at luya, hindi tulad ng rasyon ng ospital. Dahan-dahan niyang sinubuan si Adrian. Kahit nahirap lumunok, pinilit ni Adrian na kainin ito. Ang lasa ng luya ay humaplos sa kanyang lalamunan at nagbigay ng init sa kanyang tiyan. Ito ang pinakamasarap na pagkaing natikman niya sa buong buhay niya. Mas masarap pa sa mga steak sa mga hotel na pag-aari niya. Habang pinapakain siya, kinausap siya ni Maureen. Ang kanyang boses ay malambing, parang hinihele siya. Kinuwento ni Maureen na alam niyang mahirap ang kalagayan nila dito. Sinabi niyang huwag mawalan ng pag-asa dahil habang may buhay, may pag-asa pa. Nagkwento siya tungkol sa kanyang sarili kahit na hindi sumasagot si Adrian. Sinabi niyang ang kanyang kapatid na si Kian ay nasa kolehiyo na at nangangailangan din ng tulong. Ang bawat sentimo na kinikita niya dito ay napupunta sa edukasyon ni Kian at sa gamot ng kanilang nanay. Napaluha si Adrian nang marinig ito. Ang babaeng ito, na halos walang-wala, ay nagbibigay pa sa iba. Samantalang ang mga taong tulad ni na Dennis at Nurse Fe na may kapangyarihan at pera ay nagdadamot. Biglang bumukas ang pinto ng selda. Pumasok si Nurse Fe na nakataas ang kilay. Nakita niya si Maureen na nagpapakain kay Adrian. Nagalit si Nurse Fe. Sinigawan niya si Maureen at tinanong kung bakit ito nag-aaksaya ng oras sa isang pasyenteng walang silbi.
Ang utos daw ni Doña Remedios ay hayaan ang mga pasyente na magutom kung hindi sila susunod. Tumayo si Maureen. Kahit na mas maliit siya kay Nurse Faye, hinarap niya ito ng buong tapang. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Sumagot si Maureen nang may respeto ngunit matatag. Sinabi niyang ang trabaho nila bilang nurse ay mag-alaga, hindi magpabaya. Kung hindi kakain si Adrian, mamamatay ito sa gutom at sakit. At bilang tao, hindi niya kayang sikmurain na panoorin na lang ang isang buhay na unti-unting nawawala. Tumawa ng mapang-asar si Nurse Faye. Sinabi niyang kung gusto ni Maureen na magpakamartir, bahala siya. Pero huwag daw itong aasa na tutulungan siya kapag nagkaproblema. Umalis si Nurse Faye na padabog iniwan sina Maureen at Adrian. Bumalik si Maureen sa tabi ni Adrian at ipinagpatuloy ang pagpapakain. Bago umalis si Maureen, may kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na rosaryo na gawa sa kahoy. Isinabit niya ito sa leeg ni Adrian. Binulungan niya si Adrian na magdasal. Sinabi niyang kahit anong mangyari, huwag itong bibitaw. Babalik siya bukas. Nang magsara ang pinto, na iwan si Adrian na hawak ang rosaryo. Ang init ng lugaw at ang haplos ni Maureen ay nagbigay sa kanya ng lakas. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang pumasok siya dito, naramdaman niya na hindi siya nag-iisa. Sa gabing iyon, kahit na masakit pa ang kanyang katawan, nakatulog ng mahimbing si Adrian. Ang kanyang panaginip ay hindi na tungkol sa paghihiganti o sakit, kundi tungkol sa isang anghel na may puting uniforme at malinis na puso. Ang umaga sa Hacienda de la Paz ay hindi nagsisimula sa sikat ng araw o huni ng mga ibon, kundi sa matining at mapang-utos na boses na umaalingaw-ngaw sa buong pasilidad. Ito ang boses na kinatatakutan ng lahat, mula sa pinakamababang janitor hanggang sa mga pasyenteng tulala. Ito ang boses ni Doña Remedios. Si Doña Remedios ay ang biyuda ng dating kasosyo ng lolo ni Adrian. Nang mamatay ang asawa nito, nakuha niya ang posisyon bilang biyuda at naging de facto na tagapamahala ng hasyenda. Sa kanyang 50 taong gulang, nananatili siyang may tindig na parang reyna, laging nakasuot ng makakapal na alahas na ginto mga pulseras na nagkikiskisan sa bawat kumpas ng kanyang kamay at isang malaking kwintas na perlas na tila pilit itinatago ang mga kulubot sa kanyang leeg. Ang kanyang labi ay laging nakapinta ng pulang-pula at ang kanyang amoy ay pinaghalong mamahaling pabango at tabako. Sa araw na ito, nagpasya si Doña Remedios na magsagawa ng inspection sa charity ward. Ang totoo, hindi ito inspection para sa kalusugan ng mga pasyente. Ito ay pagpili ng mga bagong trabahador para sa kanyang pribadong taniman ng pinya na nasa likod lamang ng pasilidad. Ang mga pasyente doon ay ginagamit niya bilang libreng manggagawa, isang sikreto na matagal na niyang itinatago sa gobyerno. Mula sa kanyang selda, narinig ni Adrian ang pagbukas ng mga rehas na bakal. Bumalik ang kanyang lakas dahil sa lugaw at gamot na palihim na ibinigay ni Maureen nitong mga nakaraang araw. Nagawa na niyang tumayo bagamat mayroon pa ring panginginig sa kanyang mga binti. Pumuwesto siya sa gilid, nagmamasid sa pamamagitan ng siwang ng pinto. Si Mang Mariano, nakakagaling lang din sa sakit, ay pilit na iniaangat ang kanyang nanghihinang katawan nang dumating ang grupo ni Doña Remedios, kasama ng Doña si Dennis at ang ilang mga armadong gwardya. Huminto si Doña Remedios sa tapat ng selda ni na Adrian. Ang kanyang matatalas na mata, na tila naghahanap ng mapapakinabangan, ay dumapo sa matanda at sa bagong pasyente. Pinitik niya ang kanyang mga daliri, isang senyas na agad na intindihan ni Dennis. Iniutos ni Dennis sa dalawa na lumabas. Wala silang pagpipilian, kundi sumunod. Kinaladkad ng mga gwardya ang mga pasyente palabas ng gusali, patungo sa initan ng bukid. Ang sikat ng araw ay matindi, tila sinusunog ang balat ng mga pasyenteng walang maayos na pananggalang. Pinagbigyan sila
ng mga lumang sako at inutusang mamitas ng pinya hanggang sa mapuno ang mga ito. Ang mga tinik ng halaman ay nag-iiwan ng maliliit na sugat sa kanilang mga kamay at braso na humahapdi dahil sa pawis. Si Mang Mariano ay hingal na hingal. Ang bawat hakbang niya ay pabigat ng pabigat. Ang kanyang butot balat na katawan ay hindi na kinakaya ang labis na trabaho. Pilit siyang tinutulungan ni Adrian, sinasalong patago ang ilan sa mga pinya ng matanda upang mapagaan ang bitbit nito, ngunit mahigpit ang pagbabantay ng mga gwardya. Sa kalagitnaan ng araw, hindi na kinaya ni Mang Mariano. Ang kanyang paningin ay nagdilim at tuluyan siyang bumagsak sa tuyong lupa. Hawak ang kanyang dibdib na nahihirapang huminga. Nakita ito ni Doña Remedios na nakaupo sa ilalim ng isang malaking payong na pinagsisilbihan ng malamig na inumin. Tumayo ang Donya, ang kanyang muka ay namumula sa inis sa halip na mag-alala. Naglakad siya palapit sa bumagsak na matanda. Gamit ang dulo ng kanyang mamahaling sapatos, tinapik-tapik ng malakas ni Doña Remedios ang tagiliran ni Mang Mariano. Ang bawat tapik ay may kasamang masasakit na salita. Tinawag niya itong batugan, isang pabigat na walang silbi, kundi ubusin ang pondo ng hasyenda. Inutusan niya itong bumangon agad o hindi makakakain sa buong linggo. Nakakuyom ang mga kamao ni Adrian. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay kumukulo na parang apoy. Humakbang siya pasulong handang kalimutan ang kanyang pagpapanggap, handang durugin ang babaeng ito na walang pusong ginagawang alipin ang mga may sakit. Ngunit bago pa man siya makagawa ng hakbang, may isang bulto na mabilis na tumakbo at humarang sa pagitan ni Doña Remedios at Mang Mariano. Ito ay si Maureen. Puno ng pawis ang kanyang noo dahil sa pagmamadali nang marinig ang nangyayari. Lumuhod siya sa lupa, yakap-yakap ang nanginginig na balikat ni Mang Mariano. Pinoprotektahan ito gamit ang kanyang sariling katawan. Nagliyab ang mga mata ni Doña Remedios. Tiningnan niya si Maureen na parang isang insekto na nakaharang sa kanyang daan. Tinanong niya kung sino ang nagbigay ng karapatan sa isang hamak na nurse na panghimasukan ng kanyang mga utos. Humarap si Maureen kay Doña Remedios. Ang kanyang mukha ay namumutla sa takot, ngunit ang kanyang boses ay hindi nanginig. Mahigpit ang pagkakahawak niya kay Mang Mariano habang nagsasalita. Ipinaliwanag ni Maureen na ang matanda ay may sakit sa puso at hindi na kinakaya ang init. Nakiusap siya na hayaan na itong magpahinga sa selda at nangakong siya na ang tatapos sa trabaho ng matanda kapalit ng kaligtasan nito. Ang tugon ni Doña Remedios ay mabilis at malupit. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Maureen. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay pumailan lang sa buong bukid, pansamantalang nagpatigil sa lahat ng gumagawa. Ang singsing na ginto ng Donya ay nag-iwan ng mahabang gasgas sa mukha ng nurse na mabilis na nagdugo. Bumagsak si Maureen sa lupa, sapo ang kanyang nasugatang pisngi. Ngunit hindi siya umiyak. Sa halip, mas hinigpitan niya ang pagkakayakap kay Mang Mariano. Tiningnan ni Adrian ang eksenang iyon. Ang sugat sa mukha ni Maureen ay tila sugat na rin sa kanyang sariling kaluluwa. Ang paghanga niya sa kabutihan nito ay napalitan ng isang malalim na pagnanasang protektahan ito. Sa oras na yon, natagpuan ni Adrian ang kanyang bagong rason para tapusin ang misyong ito, hindi lang para sa kanyang lola, hindi lang para sa mga pasyente, kundi para sa babaeng nakahandang isakripisyo ang sarili para sa iba. Iniutos ni Doña Remedios na kaladkarin pabalik ang dalawa sa kanilang selda at binalaan si Maureen na babawasan ang sweldo nito dahil sa pagsuway. Pagkatapos ay naglakad siya pabalik sa kanyang komportabling pwesto na tila walang nangyari. Habang inaalala yan pabalik sa loob, nagtama ang paningin ni na Adrian at Maureen. Walang salitang namutawi, ngunit sa mga mata ni Adrian, isang tahimik na sumpa ang nabuo. Bawat patak ng dugong na wala kay Maureen sa araw na ito, sisingilin niya ng 1,000 ulit sa babaeng nagpataw nito. Inilabas ni Adrian ang nakatagong recording device mula sa kanyang kwintas
at sinimulang isave ang lahat ng ebidensya ng kalupitang kanyang nasaksihan. Ang pagtatapos ng paghahari ni Doña Remedios ay nagsimula na. Ang sugat sa pisngi ni Maureen mula sa kamay ni Doña Remedios ay nag-iwan ng mahabang pulang marka na tila latigo sa kanyang maputing balat. Sa kabila nito, hindi nagbago ang kanyang routine. Kinabukasan, pumasok pa rin siya sa trabaho. Bit-bit ang parehong nangiti at ang parehong palanggana ng maligamgam na tubig para sa mga pasyente sa charity ward. Mula sa selda pinagmamasdan siya ni Adrian. Ang bawat kilos ni Maureen ay puno ng pag-iingat at pagmamahal kahit sa mga pasyenteng nanunura o nambabato ng dumi sa kanya. Sa mundo ng negosyo na ginagalawan ni Adrian ang kabutihan ay laging may kapalit. Walang namumuhunan nang walang inaasahang tubo. Ang pamangkin na nag-aalaga sa mayamang tiyuhin ay naghihintay ng mana. Ang empleyadong nag-overtime ng walang bayad ay nag-aasam ng promosyon. Kaya naman sa kabila ng paghanga, may natitirang anino ng pagdududa sa isip ni Adrian. Gusto niyang maniwala na si Maureen ay isang tunay na anghel, ngunit ang sugat ng pagtataksil ni Nicole at Richard ay sariwa pa rin nagbubulong na baka ang lahat ng ito ay isa lamang malaking palabas. Paano kung alam ni Maureen na mayaman siya? Paano kung may nakakilala sa kanya? Kailangan niya ng isang huling pagsubok. Isang pagsubok na magtutulak kay Maureen sa kanyang limitasyon kung saan ang tunay na kulay ng isang tao ay lumalabas. Oras na ng tanghalian. Naglalakad si Maureen sa pasilyo maingat na nagtutulak ng isang lumang trolley na naglalaman ng mga tray ng pagkain. Sa araw na ito ang rasyon ay hindi lugaw kundi isang mainit na sabaw ng munggo na may kaunting sahog at kanin. Mainit ito at medyo malagkit. Huminto si Maureen sa tapat ng selda ni na Adrian. Nakangiti niyang binati si Mang Mariano at iniabot ang tray nito. Pagkatapos lumingon siya kay Adrian na nakaupo sa sahig, ang mga mata ay nanlilisik at nagkukunwaring nasa kalagitnaan ng isang sumpong ng pagkabaliw. Dahan-dahang lumuhod si Maureen. Hinawakan niya ang tray na may mainit na munggo at maingat na inilapit ito kay Adrian. Ang kanyang boses ay malambing kinakausap si Adrian na parang isang batang kailangang amuhin. Sa isang iglap, habang papalapit ang tray, mabilis na iniangat ni Adrian ang kanyang braso. Sa isang malakas at sinadyang paghampas, tinabig niya ang tray mula sa mga kamay ni Maureen. Ang mainit na sabaw ng munggo ay lumipad sa hangin at bumagsak ng direkta sa dibdib at harapan ng uniforme ni Maureen. Ang puting tela ay agad na nabahiran ng malapot at kulay kayumangging likido. Ang mga butil ng kanin ay dumikit sa kanyang buhok at mukha. Ang init ng sabaw ay tumagos sa manipis na damit, siguradong nag-iwan ng hapdi sa kanyang balat. Natigilan ang buong pasilyo. Ang ilang pasyente na kanina ay maingay ay biglang tumahimik, naghihintay ng pagsabog. Sa ganitong sitwasyon, ang ibang nurse, tulad ni Nurse Faye, ay tiyak na magmumura, mananakit at mag-iiwan ng pasyenteng gutom sa loob ng 3 araw bilang parusa. Pinigilan ni Adrian ang kanyang hininga. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Ito na ang sandali ng katotohanan. Hinihintay niyang makita ang galit sa mga mata ni Maureen, ang pagbawi ng kamay upang gumanti ng sampal ang paglayo ng may pandidiri at pagmumura. Hinihintay niyang mapatunayan na ang lahat ng tao ay may hangganan ang kabutihan at sa huli ang sarili pa rin ang uunahin. Ngunit ang reaksyon ni Maureen ay nagpabagsak sa lahat ng lohika ni Adrian. Sa halip na sumigaw o magalit, ang unang ginawa ni Maureen ay mabilis na umurong at ipinagpag ang mainit na sabaw mula sa kanyang sarili. Hindi siya tumingin sa kanyang maruming damit, kundi mabilis siyang lumingon kay Adrian. Ang kanyang mga mata ay nanlaki hindi sa galit, kundi sa matinding pag-aalala. Lumapit siya muli kay Adrian, hindi iniinda ang malagkit na munggo na tumutulo mula sa kanyang uniforme patungo sa malamig na semento. Kinuha niya ang mga kamay ni Adrian, sinusuri ang bawat daliri at braso nito. Tinanong ni Maureen kung napaso si Adrian.
Ang kanyang boses ay nanginginig puno ng kaba na baka nasaktan niya ang pasyente. Nakatitig lang si Adrian sa kanya, hindi makapaniwala. Ang babaeng ito ay kakapaso lang ng mainit na sabaw dahil sa kanyang pananadya at ang unang inisip nito ay kung nasaktan siya. Nang makitang walang paso si Adrian, nakahinga ng maluwag si Maureen. Kumuha siya ng isang basahan mula sa kanyang bulsa, ang basahan na ginagamit niya pamunas ng pawis at sinimulang punasan ang mga butil ng kanin na tumalsik sa braso at binti ni Adrian. Humingi ng paumanhin si Maureen, sinasabing baka nagulat niya si Adrian kaya ito nagalit. Sinabi niyang hindi siya magagalit at kukuha siya ng bagong pagkain para hindi ito magutom. Ang mga salitang iyon ay parang mga balang tumagos sa yelong bumabalot sa puso ni Adrian. Nakaramdam siya ng matinding hiya. Isang hiya na mas malalim pa sa naramdaman niya noong iniwan siya ni Nicole. Ginawa niyang halimaw ang kanyang sarili para subukan ng isang anghel. Pinunasan ni Maureen ang sahig sa paligid ni Adrian bago tuluyang tumayo. Pinunasan din nito ng bahagya ang kanyang sariling uniforme bagaman alam nitong hindi na maaalis ang mantsa. Ngumiti siya kay Adrian, isang ngiti na walang halong pait o pagkukunwari bago naglakad pabalik sa kusina para kumuha ng bagong rasyon. Nang mawala si Maureen sa paningin niya, napasandal si Adrian sa malamig na pader ng selda. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Tumulo ang isang mainit na luha, naglandas sa kanyang marumi at balbasaradong pisngi. Ito ang unang luha ng pagsisisi na tumulo mula sa kanya sa mahabang panahon. Natagpuan na niya ang sagot. Si Maureen ay hindi nagpapanggap. Ang kanyang kabutihan ay kasing dalisay ng ginto, hindi nababahiran ng anumang pag-iimbot. Kalaunan nang dumating ang gabi at ang Hacienda de la Paz ay binalot ng katahimikan at dilim, bumalik si Maureen. Oras na para sa huling pag-ikot ng mga nurse. Pagod na ang anyo ni Maureen, ang marka ng sampal sa kanyang pisngi ay nangingitim na at suot pa rin niya ang unipormeng may mantsa ng munggo na natuyo na at nanigas. Dala niya ang isang maliit na lalagyan ng gamot. Lumapit siya sa selda ni na Adrian. Matapos painumin ng gamot si Mang Mariano, lumapit siya kay Adrian. Dahil sa matinding konsensya sa ginawa niya kaninang tanghali, hindi makatingin ng diretso si Adrian. Yumuko siya nakatingin sa sahig. Naramdaman niya ang malamig at malambot na kamay ni Maureen na humaplos sa kanyang kalbong ulo. Ito ay isang haplos ng pag-unawa at pag-aalaga. Bumulong si Maureen na alam niyang mahirap ang araw na ito, na alam niyang natatakot si Adrian at nagagalit sa mundo. Ngunit sinabi niyang nandito lang siya, hindi siya aalis at hindi niya iiwan si Adrian. Pagkatapos ay nagsimulang humuni si Maureen ng isang lumang oyayi, isang awitin na karaniwang kinakanta ng mga ina sa kanilang mga sanggol. Ang kanyang boses ay mahina, malambing at pumuno sa malamig na selda ng isang kakaibang init at kapayapaan. Sa ilalim ng huni ni Maureen, unti-unting lumuwag ang dibdib ni Adrian. Ang bigat na dinadala niya mula pa sa Maynila ay tila nabawasan. Tiningnan niya ang mukha ni Maureen sa liwanag ng buwan na tumatagos sa maliit na bintana ng selda. Ang liwanag ay tila nagbigay ng isang mahiwagang ningning sa kanyang pagod na mga mata at sa gasgas sa kanyang pisngi. Nakatitig si Adrian habang patuloy ang pag-awit ni Maureen. Sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng pader ng yelo sa paligid ng kanyang puso ay tuluyan ng gumuho. Ang mga alinlangan niya ay naging alikabok at tinangay ng hangin. Wala nang puwang para sa pag-uugnay ng kabutihan ni Maureen sa anumang lihim na motibo. Nakita niya ang isang kaluluwang napakalinaw, isang babaeng nagbibigay ng pagmamahal kahit sa isang taong nanakit sa kanya. Huminto si Maureen sa pag-awit at ngumiti ng tipid kay Adrian. Binulungan niya ito na matulog na at magpahinga dahil bukas
ay isang panibagong araw. Pag-alis ni Maureen, naiwan si Adrian sa dilim ngunit hindi na siya nakaramdam ng kalungkutan o galit. Sa halip isang mainit na damdamin ang pumuno sa kanyang dibdib. Isang damdamin na matagal na niyang ibinaon dahil sa sakit ng nakaraan. Napatingala si Adrian sa maliit na bintana kung saan sumisilip ang iisang bituin. Habang nakaupo sa malamig na semento, nakaramdam siya ng isang kakaibang kapayapaan na hindi niya naramdaman kahit noong nasa tuktok siya ng kanyang tagumpay bilang CEO. Hindi niya alam kung paano ngunit sa loob ng impyernong ito, natagpuan niya ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa lahat ng kayamanan niya sa mundo. Tahimik niyang ipinangako sa sarili na ang babaeng nagpatulo ng sabaw sa kanyang sariling uniforme para lamang tiyakin na hindi siya nasaktan ay hindi na muling luluha dahil sa kalupitan ng iba. Ang pagsubok ay tapos na at si Maureen ay pumasa ng may pinakamataas na parangal na kayang ibigay ng isang nagdududang puso. Ang sumunod na araw ay tila mas mabigat kaysa karaniwan sa Hacienda de la Paz. Ang hangin ay maalinsangan at walang dumadaan na sariwang simoy. Para kay Adrian ang araw na ito ay magiging isang pagtingin sa kabilang bahagi ng buhay ni Maureen, ang bahaging hindi nakikita sa kanyang mga ngiti at pag-aalaga sa mga pasyente. Tanghali na at oras ng pahinga ng mga staff. Nakagawian na ni Adrian na maglakad-lakad sa pasilyo kapag binubuksan ng kanilang mga selda para sa sunlight therapy sa maliit na bakuran. Ngunit sa halip na pumunta sa bakuran, palihim siyang sumilip sa lumang opisina ng mga nurse. Nakita niya si Maureen doon nakaupo sa isang sirang silya, hawak ang isang lumang cellphone. Ang kanyang mukha ay nakayuko at ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Umiiyak siya. Ang tahimik na paghikbi ni Maureen ay mas masakit pakinggan kaysa sa anumang sigaw ng pasyente sa charity ward. Pinakinggan ni Adrian ang usapan. Ang boses ni Maureen ay basag nagmamakaawa sa kabilang linya. Tinatawag niya itong Kian, ang kanyang nakababatang kapatid. Sinabi ni Maureen kay Kian na mag-ingat ito na wag lalabas ng bahay at nahahanap siya ng paraan para bayaran ang mga naniningil. Nakiusap siya, nabigyan pa siya ng kaunting panahon at wag munang sasaktan ng kanilang nanay. Ang pag-usap ay mabilis na natapos. Ibinaba ni Maureen ang cellphone at tinakpan ang mukha ng kanyang nanginginig na mga kamay. Ang bigat ng utang ng kanyang pamilya, ang banta ng mga loan shark kay Kian at ang pangangailangan ng kanyang inang may sakit ay tila isang malaking bundok na dumadagdag sa kanyang pagkapagod sa ospital. Ito ang dahilan kung bakit tinitiis niya ang pang-aabuso, ang pananakit at ang maliit na sweldo sa Hacienda de la Paz. Siya ang nag-iisang bumubuhay sa kanila. Habang nakatago si Adrian sa likod ng pinto, nakaramdam siya ng matinding galit, hindi kay Maureen, kundi sa sitwasyon nito. Ang babaeng ito na nagliligtas ng mga buhay araw-araw ay walang kakayahang iligtas ang sarili niya mula sa kahirapan at panganib. Isang bilyonaryo si Adrian. Kaya niyang bayaran ang utang na yon sa isang pitik ng daliri. Gusto niyang pumasok sa silid, yakapin si Maureen at sabihing tapos na ang lahat ng problema niya. Ngunit alam niyang masisira ang lahat ng kanyang plano kapag ginawa niya iyon. Kailangan pa niyang mangalap ng sapat na ebidensya laban kay Doña Remedios at sa buong pamunuan ng pasilidad. Biglang bumukas ang kabilang pinto ng opisina. Pumasok si Doña Remedios, ang mga alahas nito ay kumikinang sa ilalim ng malamlam na ilaw. Ang kanyang mukha ay madilim at ang kanyang tingin ay mapang mata. May hawak siyang isang pirasong papel na naglalaman ng listahan ng sweldo ng mga empleyado. Mabilis na pinunasan ni Maureen ang kanyang mga luha at tumayo, sinusubukang magmukhang maayos sa harap ng Donya. Hindi nagpatumpik-tumpik si Doña Remedios. Inihagis niya ang papel sa mesa ni Maureen. Iniutos nitong pumasok ng double shift si Maureen sa loob ng 1 linggo nang walang dagdag na bayad. Ayon sa Donya ito,
Ang parusa sa panghihimasok nito kahapon tungkol sa matandang pasyente. Kung hindi ito papayag bukas din, ay mawawalan ito ng trabaho. Nagulat si Maureen. Ang double shift ay nangangahulugang halos 24 na oras siyang nasa loob ng pasilidad. Wala ng oras para sa kanyang nanay at mas lalong walang oras para makahanap ng pagkakakitaan para sa utang ni Kian. Sa sobrang desperasyon lumuhod si Maureen sa harapan ni Doña Remedios. Ang kanyang pride bilang isang nurse ay tuluyan ng nilamon ng pangangailangan. Pumikit si Maureen ng mariin. Nakiusap siyang pautangin muna ng kahit kaunting halaga bilang advance sa kanyang sweldo, kapalit ng anumang trabahong ipapagawa sa kanya. Sinabi niyang buhay ng kanyang kapatid ang nakasalalay at ito lamang ang tanging paraan. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kahihiyan at kawalan ng pag-asa. Isang malamig at mapangutyang ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Remedios. Binuksan niya ang kanyang marangyang bag at kumuha ng ilang nakarolyong pera mga barya at ilang gusot na 20 pesos. Ang halaga ay hindi man lang makakabili ng isang disenteng pagkain. Sa halip na iabot ito ng maayos inihagis ni Doña Remedios ang pera sa mukha ni Maureen. Ang mga barya ay tumunog sa sahig nang tumama nagkalat sa paligid ng mga tuhod ng nurse. Sinabihan ni Doña Remedios si Maureen na pulutin ang pera dahil yun lamang ang halaga nito. Dinagdag pa niya na ang mga tulad ni Maureen ay isinilang para maging alipin at hindi dapat ito nag-aambisyon ng mas mataas pa. Nakatitig lamang si Maureen sa mga barya sa sahig. Ang kanyang mukha ay namumula hindi sa galit kundi sa matinding hiya-hiya na nararamdaman sa harap ng Donya. Ang bawat pagpisil niya sa kanyang mga kamay ay isang patunay ng kanyang pagpipigil. Dahan-dahan ng hihina ay nagsimula siyang mamulot ng mga barya isa-isa habang nakaluhod pa rin. Ang bawat barya ay tila isang patak ng kanyang pagkatao na inaangkin ng babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Umalis si Doña Remedios nang mataas ang noo, tila isang reyna na katatapos lang purihin ang kanyang sarili matapos durugin ng isang kaaway. Hindi na matiis ni Adrian ang kanyang nakikita. Gusto niyang basagin ang pintong naghihiwalay sa kanila. Gusto niyang saktan si Doña Remedios gamit ang kanyang sariling mga kamay hanggang sa makiusap din ito ng nakaluhod. Napahigpit ang pagkakahawak niya sa doorknob hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Ang kanyang mga ngipin ay nagngangalit. Kailangan niyang tapusin ito. Ang oras ng pagpapanggap ay malapit nang matapos. Nakuha na niya ang lahat ng ebidensya na kailangan niya ang mga video mula sa nakatagong kamera sa kanyang kwintas at ang aktwal na karanasan ng kalupitan at katiwalian. Ang lahat ng ito ay maibabato niya pabalik sa mukha ni Doña Remedios at ng buong administrasyon. Binalikan ni Adrian ang kanyang selda bago pa siya mapansin ng mga dumadaang gwardya. Habang naglalakad pabalik isang plano ang nabuo sa isip ng nakakulong na bilyonaryo. Hindi na lamang ito tungkol sa hustisya para sa kanyang lola. Ito na rin ay tungkol sa kaligtasan ni Maureen. Gagamitin niya ang lahat ng kanyang koneksyon at yaman upang durugin ang nag-iisang babae na sumira sa buhay ni Maureen. Ang gabi ay tahimik, ngunit para kay Adrian, ito ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Handang magpakawala ng kidlat ang dragon na natutulog, ngunit maghihintay siya ng perpektong sandali para sumabog ang buong kalangitan. Ang araw ng paniningil ay malapit na, ngunit si Doña Remedios ay may ibang plano na magiging sanhi ng kanyang sariling pagbagsak. Siya ay nagmamadali dahil may nalalapit na inspeksyon ng Department of Health DOH at kinakabahan siya tungkol sa pondo para sa gamot ng mga pasyente na binulsa niya noong mga nakaraang buwan. Kailangan niyang makakita ng mapapahamak na magiging sentro ng kasiraan upang mapagtakpan ang kanyang pagnanakaw. At sino pa ba ang mas madaling pagbintangan kundi ang nurse na palaging nangangailangan ng pera at pinakamalapit sa mga pasyente si Maureen.
Kinabukasan isang kaguluhan ang nagising sa buong pasilidad. Lahat ng empleyado mula sa guard na si Dennis hanggang sa mga janitor at nurses tulad ni Nurse Faye ay ipinatawag sa bulwagan at kasama sa mga pinapanood mula sa gilid ay ang mga pasyenteng hindi dinala sa bukid kabilang sina Adrian at Mang Mariano. Nakasuot ang lahat ng kanilang lumang uniforme. Si Maureen na may pangingitim pa sa kanyang pisngi ay nakatayo kasama ang iba pang mga nurse. Lumabas mula sa kanyang opisina si Doña Remedios na tila nagwawala. Ang kanyang buhok ay medyo gulo at ang kanyang mukha ay namumula. Hawak-hawak niya ang kanyang lalamunan habang pinagmamasdan ang mga nakatayong tao. Isang malaking kwintas ng perlas na lagi niyang suot ay wala sa kanyang leeg. Binasag niya ang katahimikan ng bulwagan. Ipinahayag niya na ninakaw ang kanyang mamahaling perlas noong umagang iyon. Sinabi niyang ang perlas na yon ay isang pamana pa mula sa kanyang asawa at nagkakahalaga ng malaking halaga. Binantaan niyang tatawag ng pulisya at papatalsikin agad ang lahat. Kung hindi lalabas ang kumuha nito, walang sino mang kumibo. Ang mga nurse ay nagkatinginan lamang sa takot. Hinanap ng mga mata ni Doña Remedios si Maureen sa hilera ng mga empleyado. Ngumiti siya ng malamig isang ngamnang ngiti na alam ni Adrian ay nagtatago ng lason. Lumapit siya kay Maureen na tila isang ahas na naghahanda para sa tuklaw. Sinabi niya ng malakas, tila sinisiguro na naririnig ng buong bulwagan na mayroon siyang malakas na hinala. Ibinaling niya ang atensyon ng lahat sa kalagayan ni Maureen. Pinamukha niya ang utang ng kapatid nito at ang sakit ng ina. Sinabi ni Doña Remedios na kapag ang isang tao ay desperado, magagawa niyang pumatay kaya lalo na ang magnakaw. Namumutla at nanginginig, dahan-dahang umiling si Maureen. Nakiusap siyang huwag siyang pagbintangan ng ganito dahil wala siyang kinuhang anuman sa opisina. Pilit niyang pinipigilan ang luha niya idiniin ang katotohanang marangal ang kanyang pamilya kahit pa sila'y mahirap. Ngunit hindi tumigil si Doña Remedios. Sa isang mariin at mapang-abusong kilos, pinilit nitong agawin ang lumang bag ni Maureen na nakasabit sa gilid ng mesa. Ibinuhos ng Donya ang lahat ng laman nito sa sahig, mga barya, isang lumang lipstick, pamunas, mga lumang resibo at isang rosaryo na kapareho ng ibinigay nito kay Adrian. Doon sa gitna ng mga nakakalat na gamit ni Maureen, sa ilalim mismo ng tingin ng buong bulwagan, gumulong ang isang makinang na kwintas ng perlas. Napasinghap ang mga naroon. Si Nurse Fee ay agad na nagsalita na nagsasabing totoo ngang magnanakaw si Maureen. Pinagsasabihan siya ng masasakit na salita na hindi niya akalain sa isang kasamahan. Para kay Maureen, ito ang katapusan ng mundo. Ang paninirang purihiya ay umabot sa sukdulan. Wala siyang maitatapat sa ebidensyang nakalatag sa sahig. Alam niyang ito'y sinadya. Alam niya na wala siyang inilalagay na ganun sa bag niya. Ngunit sa mata ng batas at ng administrasyon, siya ay isang salarin. Lumuhod siya muli, tulad ng ginawa niya kahapon, at humihikbi ng malakas, habang nagsasabing frame up ito at hindi niya talaga ginawa iyon. Hindi nagpakita ng awa si Doña Remedios. Bagkus itinayo siya ng Donya nang marahas sa kanyang buhok at itinulak. Papalayo, sinisigawang siya ay alipores magnanakaw at pabigat sa ospital. Ipinag-utos ng Donya kay Dennis na kaladkarin palabas si Maureen at ipatawag ang pulis upang maikulong ito ng tuluyan. Iniutos pa niya na hubaran muna ito ng uniforme bilang parusa upang matiyak kung wala itong iba pang itinatago sa katawan niya, isang gawain na tiyak magdudulot ng matinding kahihiyan kay Maureen. Nang marinig ang utos, lumapit si Dennis na nakangisi. Nagsimula nitong hatakin ang kwelyo ng damit ni Maureen na puno ng pagkatakot at pagsusumamo. Hindi na naghintay pa ng anumang oras si Adrian. Ang lahat ng puot, lahat ng pagpipigil at pangunawa na tinipon niya sa kanyang sarili upang maprotektahan ang kanyang panlilinlang ay tila natunaw sa isang iglap. Ang pagpapakumbaba ay pinalitan ng marahas na apoy
ng isang lalaking hindi makapapayag na yurakan ang dignidad ng taong nagpahalaga sa kanyang buhay. Tumayo si Adrian. Ang pag-upo niya na tulad ng isang walang isip na pulubi ay nabasag at ngayon siya ay bumalik sa kanyang pinakakilalang anyo, matangkad na gahamon at mapanganib. Sa isang galaw na punong-puno ng puwersa, hinablot ni Adrian ang braso ni Dennis bago pa ito makapunit ng uniforme ni Maureen. Iniikot niya ang kamay nito pababa at itinulak ito palayo. Ang bigat ng kanyang pagsaway ay hindi mula sa isang baliw na pasyente, kundi mula sa isang tao na may kapangyarihan. Ang boses na matagal na niyang ikinukubli ay muling narinig, malamig na guutos at hindi matatawaran. Ito ang unang pagkakataon matapos ang ilang linggo na ginamit niya ang kanyang tunay na boses at hindi ang garalgal na tunog ng isang tuliro. Sinabi niya ng napakadiin, sinasabing huwag na huwag nilang dadumihan ang kamay nila kay Maureen. Ang lahat ay nakatitig ngayon sa kalbong pasyenteng ito, isang taong nagmukhang halimaw, ngunit ngayon ay umaasasal bilang isang hari. Ang lahat ng atensyon pati na ang kay Doña Remedios at Maureen na naiiyak pa rin sa takot ay nakatuon na kay Adrian. Ang bagyo ay tuluyan na ngang sumabog. Ang matapang na pag-uutos ni Adrian ay nag-iwan ng nakakabinging katahimikan sa buong bulwagan. Ang bawat isa, mula sa nanginginig na si Maureen, ang naguguluhang si Nurse Faye, hanggang sa natigilang si Doña Remedios, ay nakatitig sa kalbong pasyenteng nakasuot ng maduming t-shirt. Ang hangin ay tila hinigop palabas ng silid. Ang aura ni Adrian ay hindi na sa isang taong baliw. Ito ay aura ng isang taong sanay na sinusunod isang presensya na nagpapaliit sa sinumang nasa paligid niya. Basag ang katahimikan nang magsalita si Dennis. Pilit nitong ibinabalik ang kanyang nawalang angas matapos siyang itulak ni Adrian. Sinigawan ni Dennis si Adrian, tinawag itong baliw, at inutusang bumalik sa linya ng mga pasyente bago pa niya ito paluin ng batuta. Sabay bunot ng gwardya sa kanyang armas mula sa baywang handang hampasin ang ulo ni Adrian. Ngunit bago pa man bumagsak ang batuta, mabilis na kumilos si Adrian. Ang kanyang katawan na pinatigas ng taon-taong martial arts training bilang bahagi ng kanyang disiplina bilang CEO ay umilag ng bahagya. Hinawakan niya ang pulso ni Dennis, inikot ito ng mabilis at malakas at ginamit ang sariling puwersa ng gwardya upang itumba ito. Bumagsak si Dennis sa semento nang may malakas na kalabog, dumadaing sa sakit habang hawak ang kanyang napilipit na braso. Isa pang gwardya ang sumugod, ngunit isang mabilis at eksaktong sipa mula kay Adrian sa tuhod nito ang nagpatumba rin dito. Dalawang malalaking lalaki ang nakahandusay ngayon sa sahig, walang laban sa isang taong inakala nilang mahina at sira ang ulo. Nanlaki ang mga mata ni Doña Remedios. Ang kanyang mapupulang labi ay bahagyang nakaawang. Ang takot ay nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib, ngunit ang kanyang kayabangan ay hindi pa rin nagpapatalo. Dinuro ni Doña Remedios si Adrian. Nanginginig ang kanyang tinig, ngunit pilit niyang tinaasan ito. Nagtatanong kung sino ba sa akala nito ang sarili nito para manakit ng kanyang mga tauhan sa loob ng kanyang pasilidad. Binalaan niya si Adrian na ipapakulong niya ito kasama ng magnanakaw na nurse. Dahan-dahang lumingon si Adrian kay Doña Remedios. Ang kanyang mga mata ay singlamig ng yelo. Wala na ang panginginig, wala na ang yuko ng ulo. Tumayo siya nang tuwid ang kanyang tindig ay tila isang turing hindi matitinag. Kalmado, ngunit nakakapanindig balahibo ang sagot ni Adrian. Sinabi niyang ang pasilidad na ito ay hindi pag-aari ng Donya at ang magnanakaw na tinutukoy nito ay ang tanging taong may natitirang dignidad sa buong impyernong ito. Hindi na hinintay ni Adrian ang sagot ng Donya. Lumapit siya kay Maureen na hanggang ngayon ay nakasalampak pa rin sa sahig, yakap-yakap ang sarili.
at umiiyak sa sobrang takot at kalituhan. Inilahad ni Adrian ang kanyang kamay kay Maureen. Ang kanyang mukha ay lumambot, ang galit ay napalitan ng matinding pag-aalala at pagmamahal. Mababa at malambing ang boses ni Adrian nang sabihin niya kay Maureen na tumayo na dahil hindi na nito kailangang lumuhod pa kaninuman. Tiningnan ni Maureen ang kamay na nakalahad sa kanya. Ang kamay na yon ay marumi, may mga galos, ngunit pakiramdam niya ay ito ang pinakaligtas na bagay sa mundo. Nanginginig niyang inabot ang kamay ni Adrian. Maingat siyang itinayo ng binata, inilagay sa kanyang likuran upang protektahan mula sa mga matatalim na tingin ng mga tao sa paligid. Tiningnan muli ni Adrian si Doña Remedios. Ang Doña ay kasalukuyang sumisigaw, inuutusan ng iba pang staff na tulungan ang mga nakadapa niyang gwardya at dakpin si Adrian. Ngunit walang gumalaw. Ang lahat ay parang napako sa kanilang kinatatayuan, takot na matikman ang bagsik ng pasyenteng ito. Dumukot si Adrian sa loob ng kanyang maduming pantalon. Mula sa isang nakatagong bulsa, inilabas niya ang isang makabagong smartphone, isang bagay na imposibleng magkaroon ang isang pasyente sa charity ward. Pinunasan niya ang screen gamit ang kanyang t-shirt at mabilis na nag-dial ng isang numero. Itinapat niya ang telepono sa kanyang tainga. Sa kabilang linya sumagot ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado at tagapamahala sa Maynila. Ang tono ni Adrian ay purong awtoridad. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy. Inutos niya na dalhin ang corporate helicopter at ang buong legal team sa Hacienda de la Paz sa lalong madaling panahon. Idinagdag niya na isama ang mga investigador mula sa NBC. Bago niya ibaba ang tawag, idiniin niya ang isang huling utos. Ihanda ang mga papeles para sa agarang pagsibak at pagsasampa ng patong-patong na kaso laban kay Doña Remedios at sa kanyang mga kasabwat. Nang ibaba ni Adrian ang telepono, ang katahimikan sa bulwagan ay mas nakabibingi kaysa kanina. Ang bawat salitang sinabi niya sa telepono ay tumagos sa utak ng lahat. Corporate Helicopter Legal Team NBI, namutla si Doña Remedios. Ang kanyang mga tuhod ay tila naging halaya. Pilit siyang tumawa, isang tawang hilaw at puno ng kaba. Sinasabing baliw nga talaga si Adrian at nag-iilusyon itong mayaman. Hindi sumagot si Adrian. Tinalikuran niya ang Doña Igenia si Maureen palabas ng bulwagan at patungo sa isang bakanteng opisina na malayo sa mga mapanghusgang mata. Nang maisara ang pinto, napasandal si Maureen sa pader, humihikbi pa rin. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa trauma ng pagkakabintang sa kanya at sa biglaang pagbabago ng pasyenteng inalagaan niya. Tinanong ni Maureen si Adrian, ang kanyang boses ay basag, kung sino ba talaga ito at bakit ginagawa nito ang lahat ng ito. Bumuntong hininga si Adrian. Lumapit siya kay Maureen, hindi na bilang isang pasyenteng humihingi ng tulong, kundi bilang isang lalaking handang magbigay ng proteksyon. Ipinaliwanag ni Adrian ang totoo. Sinabi niyang hindi siya baliw at hindi rin siya mahirap. Ang pangalan niya ay Adrian, ang CEO, at tunay na nagmamay-ari ng kumpanyang nagpapatakbo sa Hacienda de la Paz. Ikinuwento niya ng maikli ang kanyang dahilan sa pagbabalat kayo upang hanapin ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng kanyang lola at upang linisin ang katiwalian sa kanyang sariling pasilidad. Napasinghap si Maureen. Ang lalaking pinakain niya ng lugaw ang lalaking inawitan niya para makatulog ang lalaking pinunasan niya ang mga dumi ay isang bilyonaryo. Ang kanyang amo, lalong naramdaman ni Maureen ang pagliit ng kanyang sarili. Umatras siya ng bahagya na kayuko, hindi makatingin ng diretso sa mga mata ni Adrian. Humingi ng paumanhin si Maureen, sinasabing hindi niya alam na kung alam lang niya sana ay mas inalagaan pa niya ito ng maayos. Hinawakan ni Adrian ang magkabilang balikat ni Maureen. Ang kanyang hawak ay mahigpit ngunit puno ng pag-iingat. Inangat niya ang mukha ng dalaga upang magtama ang kanilang paningin.
Sinabi ni Adrian na wala itong dapat ihingi ng tawad. Ipinamukha niya kay Maureen na ito lamang ang kaisa-isang tao na nagpakita sa kanya ng tunay na kabutihan noong siya ay mukhang walang silbi at walang halaga. Sinabi niya na ang pag-aalaga ni Maureen nung akala nito na isa siyang pulubi ay mas mahalaga kaysa sa anumang pag-aalaga na matatanggap niya bilang isang CEO. Nagpatuloy si Adrian. Ipinangako niya habang nakatitig sa mga luhang mata ni Maureen na simula sa araw na yon, walang sino man ang mananakit dito. Walang Doña Remedios, walang utang, at walang kahihiyan ang hahadlang sa kanyang buhay. Siya na ang bahala sa lahat. Napaiyak muli si Maureen, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot o hiya, kundi dahil sa isang matinding pakiramdam ng ginhawa na tila may nag-alis ng napakabigat na bato sa kanyang dibdib. Sa labas ng silid nagsimula nang marinig ang ugong ng ilisin ng helicopter na papalapit, naghuhudyat na ang pagbabalat kayo ay tuluyan ng tapos at ang araw ng paghuhukom para sa mga halimaw ng Hacienda de la Paz ay dumating na. Ang ugong ng helicopter ay tila dumadagundong sa dibdib ng bawat nilalang sa Hacienda de la Paz. Mula sa bakanting opisina, pinanood ni na Adrian at Maureen ang pagbaba ng itim na sasakyang panghimpapawid sa malawak na damuhan ng pasilidad. Ang hangin mula sa elisi ay nagpalipad ng alikabok at tuyong dahon, isang simbolikong pagwawalis sa dumi na matagal nang namumutiktik sa lugar. Lumabas mula sa helicopter ang 3 lalaking nakasuot ng malinis na suit, ang mga pinagkakatiwalaang abogado ni Adrian, kasama ang ilang ahente ng NBI na may mga hawak na folder. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, walang bahid ng anumang emosyon. Sa loob ng main hall, ang kayabangan ni Doña Remedios ay unti-unting napapalitan ng matinding kaba. Ang kanyang mga alahas ay tila bumigat sa kanyang leeg at pulso. Pilit niyang pinapanatili ang kanyang tindig, inuutusan ang mga natitirang gwardya na harangin ang mga dumating ngunit walang sumunod sa kanya. Ang lahat ay nakatitig lamang sa pinto, naghihintay sa susunod na mangyayari. Bumukas ang pinto ng opisina kung saan naroon sina Adrian at Maureen. Lumabas si Adrian hindi na bilang isang pasyenteng nakayuko, kundi bilang ang may-ari ng buong imperyo. Ang kanyang maduming t-shirt at kupas na pantalon ay tila naging isang uniforme ng karangalan. Ang kanyang hakbang ay mabigat at puno ng awtoridad na nagpapaurong sa sino mang madaanan niya. Sa kanyang likuran, maingat na sumunod si Maureen. Ang dalaga ay nakayuko pa rin ng bahagya, hindi makapaniwala sa nangyayari. Ang lalaking inalagaan niya, ang lalaking pinakain niya ng lugaw, ay ngayon ang sentro ng atensyon ng lahat. Sinalubong si Adrian ng kanyang head lawyer, si Attorney Mendoza. Yumuko ng bahagya ang abogado bilang paggalang bago inabot ang isang makapal na folder. Tinanong ni Adrian kung handa na ang lahat ng papeles. Ang kanyang boses ay malamig at walang halong pag-aalinlangan. Sumagot si Attorney Mendoza na kumpleto na ang lahat, ang mga warrant, ang mga dokumento para sa agarang pagsibak at ang mga ebidensyang nakalap nila mula sa labas. Tumingin si Adrian kay Doña Remedios na ngayon ay namumutla at pinagpapawisan sa kabila ng makapal na makeup. Ang Doña ay umatras ng isang hakbang, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at pagkabigla. Pilit nang ngumiti si Doña Remedios, isang ngiti na halatang pilit at puno ng kaba. Sinubukan niyang magsalita, sinasabing baka may hindi pagkakaintindihan at handa siyang magpaliwanag sa tunay na nagmamay-ari ng hasyenda. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa bulwagan nang itaas ni Adrian ang kanyang kamay upang patigilin ang Donya. Sa isang malakas at malinaw na boses na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, nagpakilala si Adrian. Sinabi niya ang kanyang buong pangalan at ang kanyang posisyon bilang CEO ng kumpanyang nagmamay-ari ng Hacienda de la Paz. Ipinahayag niya na siya mismo
ang nag-imbestiga sa loob ng pasilidad sa nakalipas na mga linggo. Ang balita ay parang bombang sumabog. Ang mga nurse na dating nanunuya sa kanya ay nanigas sa takot. Si Nurse Faye, na pilit na nagtatago sa likod ng mga kasamahan, ay namumutla na parang nakakita ng multo. Si Dennis na nauna nang pinabagsak ni Adrian ay pilit na gumagapang palayo. Lumapit si Adrian kay Doña Remedios. Ang bawat hakbang niya ay tila pagbagsak ng maso sa kabaong ng Donya. Inilahad niya ang folder na ibinigay ni Attorney Mendoza. Inisa-isa ni Adrian ang mga krimen ng Donya. Binanggit niya ang pagbulsa sa pondo ng ospital, ang pagbebenta ng mga gamot na dapat sana ay libre para sa mga pasyente, ang sapilitang pagpapatrabaho sa mga pasyente sa taniman ng pinya, at ang pinakamabigat sa lahat ang papel ng Donya sa pagkamatay ng lola ni Adrian dahil sa kapabayaan at kawalan ng gamot. Umiling ng umiling si Doña Remedios. Tumulo ang kanyang mga luha, sinisira ang kanyang make-up. Pilit niyang itinatanggi ang lahat, sinasabing paninirang puri lamang ang mga iyon at wala siyang ginagawang masama. Kinuha ni Adrian ang kanyang lumang kwintas, ang recording device, mula sa kanyang bulsa at itinaas ito para makita ng lahat. Sinabi niyang ang bawat pananakit, bawat pang-aabuso at bawat pag-uusap ay nakarecord. Wala nang lusot ang Donya. Ipinag-utos ni Adrian sa mga ahente ng NBI na arestuhin si Doña Remedios at ang lahat ng kasabwat nito, kabilang sina Nurse Faye at Dennis. Nagsimulang magwala si Doña Remedios nang lapitan siya ng mga ahente. Sumigaw siya at nagpupumiglas habang kinakabitan ng posas ang kanyang mga kamay na puno ng alahas. Ang kanyang mga perlas ay nagkaputol-putol at nagkalat sa sahig, isang simbolo ng kanyang gumuho na kapangyarihan at kayabangan. Kinaladkad siya palabas ng bulwagan, iniiwan ang isang bulwagan na puno ng gulat at takot. Pagkatapos ng pag-aresto, hinarap ni Adrian ang mga natitirang empleyado. Ang kanyang boses ay naging mas malumanay, ngunit nanatiling matatag. Ipinahayag niya ang agarang pagsasara ng Hacienda de la Paz para sa isang malawakang investigasyon at rehabilitasyon. Ipinangako niya na ang mga pasyente ay ililipat sa mas maayos na pasilidad habang isinasaayos ang lahat. Pagkatapos ng kanyang anunsyo, nilingon ni Adrian si Maureen na nakatayo pa rin sa isang tabi, tahimik na lumuluha. Lumapit siya sa dalaga, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at paghanga. Sa harap ng lahat, ipinahayag ni Adrian na si Maureen ang tanging dahilan kung bakit may natitira pang pag-asa sa pasilidad na ito. Iniutos niya kay Attorney Mendoza na bayaran ang lahat ng utang ng pamilya ni Maureen, ilipat ang ina nito sa pinakamagandang ospital sa Maynila at sagutin ang pag-aaral ng kapatid nitong si Kian. Tiningnan ni Maureen si Adrian. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at pasasalamat. Pilit siyang nagsalita, sinasabing hindi niya matatanggap ang lahat ng iyon dahil sobra-sobra na. Ngumiti si Adrian, isang ngiting punong-puno ng sinseridad na unang beses niyang ipinakita. Hinawakan niya ang mga kamay ni Maureen. Sinabi ni Adrian na ang lahat ng ito ay hindi sapat na kabayaran para sa buhay na iniligtas ni Maureen, ang buhay at kaluluwa ni Adrian noong mga panahong akala niya ay wala ng kabutihan sa mundo. Ipinangako niya na hinding-hindi na maghihirap si Maureen o ang kanyang pamilya. Ang araw ng paghuhukom ay natapos hindi lamang sa pagbagsak ng mga masasama, kundi sa pagbangon ng mga inapi. At para kay Adrian at Maureen, ito ay simula ng isang bagong kabanata, malayo sa dilim at kalupitan ng Hacienda de la Paz. Isang buwan na ang lumipas mula nang bumagsak ang kaharian ng kasamaan ni Doña Remedios. Sa loob ng maikling panahong iyon, ang dating nakakatakot na Hacienda de la Paz ay tila naging isang masamang panaginip na lamang na unti-unting naglalaho sa limot. Binili ni Adrian ang buong lupain at pinabago ang bawat sulok nito.
Ang mga madidilim na pasilyo ay pinalitan ng malalawak na bintana na nagpapapasok sa sariwang hangin at sikat ng araw. Ang mga kalawanging rehas ay inalis at ang mga selda ay ginawang maaliwalas na mga kwarto para sa tunay na pagpapagaling. Pinalitan din ang pangalan ng pasilidad. Ngayon, isang malaking karatula na gawa sa inukit na kahoy ang nakapaskil sa tarangkahan kanlungan ng Pag-asa. Sa loob ng kanyang bagong at malinis na opisina, nakatayo si Maureen habang pinagmamasdan ang mga pasyente sa hardin. Nakita niya si Mang Mariano na nakaupo sa isang komportableng silyang yantok na kangiti habang nilalanghap ang sariwang hangin. May hawak na mainit na kape at tinapay na hindi na niya kailangang ipaglimos. Tumingin si Maureen sa kanyang sariling refleksyon sa salamin. Suot niya ang isang bago at puting-puting uniforme. Nakapaskil sa kanyang dibdib ang isang pin na may nakasulat na punong tagapamahala ng mga nurse. Ang buhay niya ay nagbago ng parang himala. Ang kanyang ina ay kasalukuyang nagpapagaling sa isang marangyang ospital sa Maynila, binabantayan ng mga pinakamagagaling na doktor. Ang kanyang kapatid na si Kian ay nakabalik na sa kolehiyo ng walang inaalalang banta mula sa mga nagpapautang. Ang mabigat na utang na halos dumurog sa kanyang pagkatao ay binayaran lahat ni Adrian hanggang sa huling sentimo. Ngunit sa kabila ng perpektong takbo ng kanyang buhay, may isang malaking puwang sa puso ni Maureen. Isang buwang hindi nagpakita o nagparamdam si Adrian sa kanya. Abala ang binata sa paglilinis ng sarili nitong kumpanya sa Maynila. Nabalitaan na lamang ni Maureen sa mga pahayagan na ipinakulong ni Adrian ang dati nitong kasintahan na si Nicole at ang matalik na kaibigang si Richard dahil sa kasong paglulustay ng pondo ng kumpanya. Kasabay nito ay ang paghatol ng habambuhay na pagkakakulong kay Doña Remedios. Araw-araw, hinihintay ni Maureen ang pagbabalik ni Adrian. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nagsimulang bumulong ang kanyang mga insecurities. Inisip niya na ang mga ginawa ni Adrian para sa kanyang pamilya ay isa lamang pabuyang ibinigay ng isang mayamang CEO sa isang empleyadong nakatulong sa kanya. Pilit niyang ipinaalala sa sarili na si Adrian ay isang bilyonaryo na nabibilang sa mataas na lipunan, habang siya ay isang simpleng nurse lamang na lumaki sa hirap. Langit si Adrian at lupa lamang siya. Palubog na ang araw at nagkukulay kahel na ang kalangitan nang magpasyang umuwi si Maureen. Bit-bit ang kanyang bag, naglakad siya palabas ng pasilidad at dumaan sa malawak na hardin. Tahimik ang paligid. Ang tanging naririnig ay ang pag-ihip ng malamig na hangin sa mga dahon ng puno. Ngunit pagdating niya sa gitna ng hardin, malapit sa lumang fountain kung saan siya dating nakatanggap ng sampal mula kay Doña Remedios, tumigil ang paghinga ni Maureen. May isang lalaking nakatayo roon nakatalikod sa kanya. Hindi ito nakasuot ng mamahaling suit o nakasakay sa isang magarang sasakyan. Nakasuot lamang ito ng simpleng puting polo na nakatupi ang manggas hanggang siko at itim na pantalon. Ang buhok nito ay maayos at bahagyang humaba na mula sa pagiging kalbo. Dahan-dahang lumingon ang lalaki, si Adrian. Ang kanyang mukha ay maaliwalas malinis, ang pagkakagupit ng balbas at ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa parehong init na naramdaman ni Maureen noong nasa loob sila ng madilim na selda. Nabitawan ni Maureen ang kanyang bag. Ang kanyang mga paa ay tila napako sa lupa, hindi makagalaw sa labis na gulat at pananabik. Naglakad si Adrian palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ng binata ay puno ng kasiguraduhan. Nang makalapit siya, tinitigan niya ang mukha ni Maureen, sinusuri kung naroon pa rin ang gasgas sa pisngi nito, ngunit tuluyan na itong naghihilom. Mababa at malambing ang boses ni Adrian nang basagin niya ang katahimikan. Humingi siya ng paumanhin kung inabot ng 1 buwan bago siya nakabalik.
Ipinaliwanag niyang kailangan muna niyang linisin ang lahat ng dumi sa kanyang buhay, ang mga taksil sa kanyang kumpanya, at ang mga panganib na nagbabanta sa pamilya ni Maureen bago siya muling humarap sa dalaga. Nais niyang pagbalik niya wala ng anumang anino ng nakaraan ang hahadlang sa kanila. Pumunlas ang mga luha sa mata ni Maureen. Dahan-dahan siyang umiling pinipigilan ang sariling umasa ng labis. Sinabi ni Maureen na hindi na kailangang magpaliwanag ni Adrian. Ipinahayag niya ang kanyang labis na pasasalamat sa lahat ng ginawa nito para sa kanyang ina at kapatid. Idinagdag niya na ang mga utang na loob na iyon ay hindi niya mababayaran kahit buong buhay siyang magtrabaho at sapat na iyon upang maging masaya siya para sa binata. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Adrian. Dumukot siya sa kanyang bulsa at inilabas ang isang pamilyar na bagay, ang maliit na rosaryong gawa sa kahoy na ibinigay sa kanya ni Maureen noong siya ay nagkukunwaring may lagnat at gutom. Ipinakita ito ni Adrian kay Maureen. Sinabi niyang ang mga luha ni Maureen, ang panginginig ng mga kamay nito, habang pinapakain siya ng lugaw, at ang pag-awit nito ng oyayi sa gitna ng gabi, ang nagligtas sa kanyang kaluluwa. Ipinamukha ni Adrian na noong mga panahong pakiramdam niya ay wala siyang kwentang tao at ipinagkanulo siya ng mundo si Maureen ang nagturo sa kanya kung ano ang tunay na kahulugan ng pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Ibinaba ni Adrian ang rosaryo at pinalitan ito ng isang maliit na kahon na nababalutan ng asul na pelus. Nanlaki ang mga mata ni Maureen. Bago pa siya makapagsalita, dahan-dahang lumuhod si Adrian sa ibabaw ng damuhan. Noon, nakita ni Maureen na lumuhod si Adrian sa malamig na semento dahil sa kahinaan at pagpapanggap bilang isang baliw. Ngunit ngayon, ang bilyonaryong CEO na tinitingala ng lahat ay nakaluhod sa kanyang harapan hindi upang magmakaawa ng pagkain, kundi upang ialay ang buong buhay nito. Binuksan ni Adrian ang maliit na kahon. Sa loob nito ay isang simpleng singsing na may isang malinaw at kumikinang na brilyante. Tumingala si Adrian kay Maureen. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng purong katapatan. Sinabi niya na wala siyang maipapangako na isang perpektong buhay na walang problema, ngunit ipinapangako niyang ang mga kamay na sumalo sa mainit na sabaw para protektahan siya ay hinding-hindi niya bibitawan hanggang sa dulo ng kanilang walang hanggan. Formal niyang tinanong si Maureen kung maaari ba itong maging kasama niya habang buhay bilang kanyang asawa. Hindi na napigilan ni Maureen ang pag-agos ng kanyang mga luha. Ang lahat ng kanyang takot at pag-aalinlangan ay tuluyang tinangay ng hangin. Nakita niya sa mga mata ni Adrian na hindi nito nakikita ang estado sa buhay kundi ang dalisay na pag-ibig na nabuo sa pinakamadilim na bahagi ng kanilang buhay. Tumango si Maureen nang paulit-ulit habang tinatakpan ng kanyang mga kamay ang kanyang bibig. Sa isang nangangatal ngunit masayang boses ibinigay niya ang kanyang matamis na oo. Tumayo si Adrian, ang kanyang muka ay nagliwanag sa labis na kaligayahan. Kinuha niya ang singsing mula sa kahon at maingat na isinuot ito sa nanginginig na daliri ni Maureen. Ang singsing ay tamang-tama, ang sukat. Tila ba ginawa talaga para lamang sa kanya. Walang pag-aalinlangan hinapit ni Adrian ang baywang ni Maureen at niyakap ito ng napakahigpit. Ipinulupot naman ni Maureen ang kanyang mga braso sa leeg ng binata. Isinasandal ang kanyang ulo sa malapad na dibdib nito kung saan naririnig niya ang mabilis, ngunit payapang tibok ng puso ni Adrian. Dahan-dahang inilayo ni Adrian ang mukha ni Maureen, hinaplos ang pisngi nito at inilapat ang kanyang mga labi sa mga labi ng dalaga. Isang halik na nagtatapos sa lahat ng sakit ng kahapon at nagbubukas ng pinto para sa isang maliwanag na bukas. Sa itaas nila ang buwan ay ganap ng nakalitaw, nagbibigay ng pilak na liwanag na bumabalot sa kanilang dalawa. Pinatunayan ng kanilang kwento na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng bank account o sa dami ng kumpanyang pag-aari,
kundi sa kakayahang magmahal ng tapat sa panahong walang-wala ang isang tao. At sa dulo ng pinakamalalim na dilim, ang tanging makakapagbigay ng liwanag ay ang isang pusong marunong magmalasakit, marunong lumaban, at marunong magpatawad. Magkahawak kamay na naglakad sina Adrian at Maureen, palabas ng hardin handang harapin ang panibagong buhay, hindi na bilang isang bilyonaryo at isang hamak na nurse, kundi bilang dalawang kaluluwang pinagtagpo ng tadhana upang maging tahanan ng isa't isa.